Hindi na. Tinanong lang sa akin ni VP Sara, sino ba yung Ramil Madriaga na yan? Ba't ako tinitreten? Bakit pati ako tinitreten? Ang sabi ko po ay, ako hindi ko po alam. Basta alam ko, ginamit kanyang alibay doon sa kanyang counter affidavit, no? Na nag-a-attend daw siya ng isang ESIP function nga nung panahon na merong nangyayari related to the kidnapping, no? Pero ang tanong talaga sa akin, sino ba yan? At sabi ko, abay, ang alam ko ba lang po dyan, siya ay akusado sa kaso na aking linilitis, no? For 2 counts of kidnapping with ransom. So, ibig sabihin, attorney, hindi po naging bahagi ng security details ni VP Sara si Madriaga? Hindi po, I do not think so. Kasi ang tanong sa akin ni VP Sara, sino ba yung Madriagang yan at bakit ako tinitreten? So maliban po sa pagkakaalam po ninyo na kidnapper nga ito kasi kinasuhan nyo o manoy kidnapper, no? Kinasuhan nyo at hindi kilala ni VP Sara, what else do you know about this guy? At ano yung maging, sa tingin nyo, maging motibo po niya or naging motibo niya para sa mga aligasyon niya ngayon? Paula, mga moves nitong si Madriaga, he's desperate para mapawalang sala, no? Siguro naman na-research niyo na nagkaroon na yan ng conviction for kidnapping, pero while undergoing automatic appeal dahil ang sentensya ay death, ng mga panahon na may death penalty pa, na-reverse. Tapos, he tried extorting money, 50 million ata, from Chavit Singson, para manahimik sa isang impormasyon na di umano, nalalaman niya, dinimanda rin siya na extortion ni Chavit Singson, no? Tapos dito sa kasong ito, iba-ibang mga istilong ginagawa para mapilitan na ma-dismiss ang kaso, no? Pati pinalapitan niya ako sa isang common acquaintance, inoperan ako ng 5 billion para ibenta yung kaso ng kliyente ko, no? Nasabi ko naman, excuse me, kung 5 million lang, baka ako pa magbigay sa kanya ng 5 million, no? So I did not entertain that. Pero marami pa siya mga foul moves, no? Merong isang unrelated dito sa kasong kriminal, but in order to pressure me, nung hindi niya ako nakuha na bilhin, nagpa-file siya ng isang kaso for land grabbing laban sa akin. Ang lumalabas na biktima, it turns out, isang kaibigan niya na nagpanggap na biktima ng land grabbing sa Bataan, no? At na-discover ko yung identity ng babae doon sa mga Facebook entries din niya, no? So he will go to that extent. At dinimanda pa ako sa ombudsman, no, over that case. Mabuti na lang, walang nangyari sa kasong yan dahil wala naman akong partisipasyon doon sa pirmahan pagdating doon sa bentahan ng lupa na yan, no? Okay. So he will go to any and all extent para siya ay mapawalang sala dito sa kasong ito, even yung mga foul methods, no?